Kasama natin si Executive Master Sergeant Faye Rebanyo, ang Deputy Chief of Police ng bata na PNP with regards dito sa nangyaring isang insidente ng pananaga. Ma'am, magandang umaga po sa inyo. Isang maganda at pinagpalang umaga sa iyo, Sir Archie, at sa mga lahat ng nakikinig sa iyong broadcast. Apo. Ma'am, ano po ang nangyari dito sa report po na mayroon daw tinaga dito sa inyong lugar po? Okay. Kahapon ng kagabi, December 11, 2025, nakatanggap ang ating stasyon ng isang report galing sa punong barangay ng Kamaligan, Batan, Aklan na nag-inform dito na mayroong isang pangyayari ng pananaga doon sa Barangay Lalab, Batan, sa isang fish pond. Opo. So pag ano po ang lumabas sa investigasyon ninyo po pagpunta doon? Lumabas sa investigasyon ng ating mga kasamahan na kahapon ng mga 5:30 ng hapon, ang biktima ay pumunta sa lugar ng pinangyarihan kung saan nakatira yung ating suspect. Mayroon siya doong isang maliit na kubo. Okay, apo. Oo. And sa Sitsuhugaton, at yung suspect kasi natin ay caretaker ng fish pond o palaisdaan. So ibig sabihin doon to nangyari sa may palaisdaan po banda? Yes, sir. Okay. Sinugod nitong biktima yung suspect? Oo. Dumating ang ating biktima na nagsisigaw at naghamon ng away dito sa suspect. Opo. Since na notice ng ating suspect na yung biktima ay nakainom, so hindi na niya pinansin, pumasok siya doon sa kanyang kubo at saka sinarado yung pinto. Pero hindi pa rin pigil yung ating biktima. Bumaba siya sa kanyang bangka at saka buong persahan na binuksan yung pintuan ng kubo at doon nga nagkaroon sila ng commotion na dalawa na gin-attempt ng biktima na tagain yung ating suspect. So nagkaroon sila ng agawan ng bolo or itak nitong biktima at sila nagpagulong-gulong doon sa area. Nakakita ng itong tinatawag na espading. Oo. Parang bolo rin yan, pero na locally known as espading dito sa atin. Okay. Nakakita siya at ito na ginatid din niya na tagain yung biktima at nag-sustain ng wound sa ulo at saka sa kanyang left shoulder. Opo. Tinamaan sa ulo pala at balikat. Ibig balikat. sabihin, ma'am, itong biktima pala ay mayroon siyang gulok kaagad. May dala-dala siyang gulok. Talagang hinahamon niya tong suspect. So yung suspect parang nagdepensa lang sa sarili niya dahil sinugod siya doon sa loob ng kanyang kubo. Itong suspect po hindi natamaan nung siya ay inattempt na tinataga nitong victim po. Yun nga, bali hindi siya natamaan, kanyang na-prevent niya yung attempt na pagtaga sa kanya ng biktima. At yun nga, since hindi pa rin magpaawat yung biktima, nakakita rin siya ng
Bolos, pading. Oo, yung espading Opo. at ging hack niya yung tinaga niya yung biktima. Victim. Opo. Anong malalim na motibo nito, ma'am? Na bakit nagkaganon na parang kung based sa inyong investigation, parang galit na galit itong victim na sumugod dito sa suspect? Yun nga din ang ipinagtataka ng ating suspect kung ano ang naging dahilan na naghamon ng away itong ating biktima. So sinabihan na lang siya na kung ano man ang problema niya regarding doon sa suspect ay pag-usapan na lang nung kapatid ng biktima, kasi yun yung kapatid ng biktima, yun yung kasamahan niya sa trabaho na nagtrabaho diyan sa palaisdaan. Ibig sabihin ay hindi sila talaga magkakilala talaga or magkasama sa trabaho. Bali yung kapatid niya yun yung kasama. So, suspect. So baka hindi kaya related doon sa baka may sinasabi sa kanya, may kinukwento yung kapatid about sa na nagalit itong gumaganti or ano. Yun pa yung pina-follow up ng ating investigador doon sa kapatid ng victim. Kung ano talaga. Okay. So since na arrested po tong paano na aresto tong suspect po? Voluntary nag-surrender itong ating suspect sa kay punong barangay Honorable Rolly Sukgang ng Kamaligan. Opo. Tapos ang latest update daw po, parang nagkaroon sila ng settlement ngayon po. Nagkausap yung pamilya ng biktima at mismo yung biktima kagabi ay nagsabi din sa ating mga investigador na magpag-usapan na lang nila yung nangyari at sasagutin ng pamilya ng suspect yung mga gastusin sa kanyang pag-ospital at kung ano pa na related doon sa nangyari. Hindi kaya baka sa sunod maglala. Pag mga ganyan, ma'am, pagka nag-settle sila, wala tayong magagawa sa part ng PNP. Kundi, kasi kung walang complainant, wala na, no? So baka kako sa sunod, baka magpang-abot na naman sila. Yung namin yan is nag-coordinate kami, nakikipag-coordinate kami sa barangay. Na pwedeng maipatawag yung both sides, both parties, para mapag-usapan kung ano talaga yung dahilan ng naging pagsulong o paghamon ng away nitong ating biktima para hindi na lumala pa o madagdagan pa yung problema. Opo. So, okay naman pala pagka ganyan. Kasi kung halimbawa matapos na kaagad dito at wala nang pagpapatawag, baka hindi sila magkaliwanagan, ano po? Yes po. Anyway, thank you very much and congratulations po sa inyo. Si Ma'am Faye ay mapopromote na sa sunod na mga buwan bilang police lieutenant. And kung sa mga viewers natin na mga hindi nakakilala, nung mga panahon ng pandemic, maraming natulungan si Ma'am Ribanyo doon sa lugar nila. Magkasama kami nung time sa New Washington. Opo. May mensahe kayo sa mga kababayan po natin dito kung saan kayo na-assign sa Batan po? Okay. In behalf of our officer in charge, Police Lieutenant Luisito Concepcion, at sa lahat ng mga personnel ng Batan MPS, ipinapaabot namin ang aming pasasalamat sa lahat ng mamamayan at Batangnon sa inyong kooperasyon at tulong na mapanatili ang ating kaayusan at katahimikan dito sa munisipyo o bayan ng Batan. Hinihiling lang namin na sa panahon ng pagdiriwang ng Kapaskuhan, panatili natin ang kaayusan, ang pagmamahalan sa bawat isa, dahil ito naman ang rason kung bakit sineselebrate natin ang Kapaskuhan, dahil sa pagdating o kapanganakan ng ating poong lumikha, na siyang nagrason kung bakit tayo ngayon ay
nagdiriwang. Marap- Salamat po. Opo, maraming salamat si Police Executive Master Sergeant Ferry Banyo, Deputy Chief of Police ng Bataan Police Station.